Mabibigat na game sa Sabado, di dapat palampasin. Petrogas versus Signal, Chocomucho versus Akari at PLDT versus Cherry Tigo. Angels, walang pahinga. Swag Festival, matutunghayan sa pagtatapat nila Meneses at Palma at Madayag and Sharma. Faith Nisperos, kukulamin ng kanyang Ateneo sister sa Chocomucho. Cherry Tigo, walang palag sa PLDT. Ano ang dapat nilang gawin? Good day, ka-trending. This is Ron Michael, the voice artist of this channel. Ngunit bago natin yan pag-usapan, huwag mong kalimutan mag-subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest Pilipinas volleyball trends. Tatlong mass-watch games ang ihahain sa atin sa Sabado, November 11 sa pagtatapos ng ika-4 na linggo ng ELEMS ng 2nd AFC. Unang magtatapat at 2 p.m. ang Petrogas Angels versus Signal HD Spikers. Parehong 4-2 ang standings ng dalawang teams pero magkasalungat ang kanilang journey going into this game. Mula sa itaas, bumaba ng ranking ang Petrogas matapos ang 4-0 start ng Angels kung saan wala silang nalaglag na kahit isang set sa 4 nilang panalo. Ngayon ay mayroon ng 2-game losing streak ang Petro matapos ang recent 5 sets defeat nila sa Creamline. Samantala, mayroon namang winning momentum ang Signal dahil mula sa dulo among all Final Four contenders, gumaganda na ang kartada ng Team Awesome at dumataas ang pwesto sa ating team standings. Target nilang i-extend ang kanilang winning streak sa 4 sa kanilang pagharap sa Petrogas. Magandang abangan sa game na ito ang pagtatapat ng OG lefties ng Philippine Volleyball na sila Jovelyn Gonzaga at Aiza Pontillas. Ang exchange of all-around games nila Soltones at Molina at imposibleng hindi matatapos ang game ng walang taunting na magaganap sa pagitan nila Rem Palma at Riri Meneses. Pagdating naman ng ating second game at 4 p.m, magpapatuloy ang Swag Fest sa gitna ng nets sa pagitan nila Maddie Madayag at Fifi Sharma sa paghaharap ng Chocomucho at Akari. Dalawang strong teams na ang natalo ng Akari, ang F2 at Cherry. Hindi gumana ang kanilang brilyante laban sa Signal matapos silang matalo in 4 sets. Pero ngayon ay handa na ang mahika ng Chargers para makasilat muli ng malakas na team. Kung sila Fifi Sharma, Justin Hazareno at Mitch Cobb ay naisahan ang kanilang mga DLSU sisters sa F2, this time sila Faith, Jaja at Erika naman ang susubukang kulamin ang kanilang mga ate sa Ateneo sa panig ng Chocomucho. Isa pa, ibabawi ng Akari ang kanilang sister team Next Led na pinaiyak ng Flying Titans in their last game. Rest back ang kanilang gagawin for the Chameleons. Sa panig naman ng Chocomucho, going into this game ay number 1 best setter na ng liga si Dina Walk at gagamitin niya ito para i-solidify ang kanyang pwesto against all setters of the league. Kung netong past 2 games nila laban sa Next Led at Galleries ay medyo nakarelax ang Ubi Girls, hindi dapat sila magpakasiguro laban sa Akari dahil pwede silang mapatid. I-maintain ng Flying Titans na isa lang ang kanilang talo para mapanatili din ang kanilang pwesto sa top 4 ng ating standings. Bukod sa angasang Madayag at Sharma, magiging kaabang-abang din ang pagtatapat nila Nisperos at Tolentino at dahil nga opener si Faith at opposite si Kat, malamang sa malamang ibablock nila ang palo ng isa't isa. Anong kulay kaya ang mamamayagpag sa game na ito? Purple o magenta? Gagana kaya ang blockings ng Akari para pigilan ang mga atake ng Flying Titans? O katulad ng kapalaran ng kanilang mga kapatid sa Next Led, 3 sets lang din ang kailangan para mapataob ang Power Chargers? Comment down your thoughts. Para naman sa ating last game at 6 p.m, PLDT versus Cherry Tigo. Parehong 5-1 ang standings ng high-speed hitters at crossovers. Bilang kasalukuyang number 2 best scorer ng torneo, papangunahan ni Ea Laure ang Cherry para makabawi sa PLDT. Ngayon kasing 2023 hindi pa nananalo ang crossovers laban sa high-speed hitters at noong Invitational Conference, PLDT ang naglaglag sa Cherry kaya't hindi nakapasok sila Ea Laure sa semifinals. Pero hindi magiging madali ang buhay ng Cherry sa kanilang pagharap sa PLDT. Sa atin kasing team statistics, number 1 ang high-speed hitter sa serving, spiking at setting. Tapos ay nalagasan pa ng isang bala ang crossovers matapos ang knee injury ni Amy Hernandez. Kung titingnan natin ang player matchups, lamang ang PLDT sa lahat maliban sa isa at iyon ay ang defense ng kanilang open spikers. Kung magiging evident sa game na ito ang poor passing at digging
magiging nila Tubino at Davison, magkakaroon ng chance ang Cheritigo. Pero kung magiging maganda ang gising ng dalawa pagdating sa depensa, pwede nang ilista ni Coach Rald ang ika-6 niyang panalo. Ano ang inyong prediksyon ng mga magiging resulta ng game sa Sabado? Comment down below. So that's it for today's video, Catch Trending. Do not forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest ganap ng women's volleyball sa Pinas. Thanks for watching. Bye for now!